lang. Anong title niya? Sige lang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu daiman wa abada. Ya dal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana fi hadhihi al-lailatil mubarakah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya dal jalali wal ikram, amma ba'd. Ahibati fillah, uhannikum bi tahiyatil Islam, tahiyatu ahlul jannah, wa'lamu annakum fi ijtima'in في هذا الأرض الذي يبعثه الملائكة وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا بركات من السماء ومغفرة من عند الله عز وجل. فاسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص والإيمان واسأل الله الثبات. اللهم آمين. Mga kapatid, sa gabing ito, alhamdulillah, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kahabag-habag sa Kanya at kalugdan tayo sa pagpupulong na ito. Nawa ito ay maging instrumento sa atin na tunay na ang ating pinagpapaligsahan dito sa mundo ay ang habag at kapatawaran ng ating tagapaglikha. Alamin ninyo na ang pagtitipong ito ang siyang pagtitipon na pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitipon na kung saan tayo ay pinapalibutan ng kanyang mga anghel, nagdadala at nagbibigay ng mga kapatawaran at habag mula sa ating tagapaglikha. Iwallah, ako ay sumusumpa na walang tunay na pinakamalugod na lugar dito sa mundo maliban sa pagtitipo na kung saan tayo ngayon. Ganon din ang ating mga taga-subaybay at ang mga nanonood at manonood pa sa bidyong ito. Hayabina, samaan niyo po kami sa aming mga usapin, talakayan patungkol sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bago natin tukunin itong ayan na ito, balik tanaw tayo doon sa mga nakaraan. Anong sura ang ating tinalakay nung nakaraang linggo? Suratu Al-Maun. Mashallah. Suratul Maun. Ano ang ibig sabihin ng Maun? Ikaw, Yusuf. Ano ibig sabihin ng Maun? Di mo alam. Wala ka dito nun eh. Sino ang makakapagsabi ano ang ibig sabihin ng maun? Ito na nga ba na naman ang sinasabi ko? Nung nakaraang linggo, sinabi ko rin ito. Nag-review tayo tungkol sa Suratul Tin. Mama'na ghayru mamnun. Walang nakasagot. Ngayon, babalik na naman tayo. History repeats itself. Where are we now, you Muslims? Wake up! Ang maun, ano ibig sabihin ng maun? Tungkol sa amit. Tungkol sa hindi mapagbigay? Yun bang ibig sabihin ng maun? Yun ba ibig sabihin nun? Ang hindi mapagbigay? May tatlo, may mga ano. Lahat ng mga kabutihan na napapakinabangan, yun ang maun. Ano pa? Juharto. Na kinakailangan ng tao. Meron kang dagdag, Arisher? Meron ka? Ano? Yun na yun sa kanila. Mga kapatid,
Wayamnaunal maun. Sila yung mga tao na pinipigilan nila na magbigay o magbahagi sa mga bagay na kukunti lamang, ngunit pinapakinabangan ito ng mga tao. Ibig sabihin, sila yung mga taong mga sakim, mga taong kuripot na hindi nagbibigay maski mayroon sinasabi nilang ayaw o sinasabi nilang wala. Yun ay ipinagbabawal ng Islam. Yung meron ka na, pwede mong ipahiram, ibabalik naman yon, pero sinabi mo wag na. Ayaw. Mga kapatid, aanin mo ang iyong yaman kung ito rin naman ay hindi napapakinabangan. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ustad. Aanin mo ang iyong yaman kung hindi rin naman ito pinapakinabangan. Tama ba yun? Tama, hindi. Katulad ng ahanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Oh, ito yung mga balaga sa Arabic na may kaugnayan sa Pilipino. Ganun din, aanin mo ang yaman mo kung hindi mo rin napakinabangan. Walang silbi. Walang pakinabang at ito'y kaparusahan pa sa iyo sa araw ng paghukom. Mario, sulit. Di ba? Oo, kasi ang yaman mo hindi mo napakinabangan. So pakinabangan mo, ang yaman mo, ang biyaya sa iyo ng Allah dahil 3 uri lang ang pakinabang ng yaman mo sa iyong buhay. Sino nakakaalala? Ilang beses ko na ito sinasabi nung unang panahon, nung nakaraang linggo, ngayon, magpakailanman. Lagi ko yan sinasabi. 3 uri, Abdul Aziz, Erfi, ang yaman na ito ay napapakinabangan natin. Yes, I mentioned that many times already. Oh, si Ayman Pogi, ano yan? Una, aha. Okay, kasama yan doon, pero ang gusto kong malaman ay ang kayamanan natin ay 3 uri lang ito na siyang ating tinasamasa, na siyang ating napapakinabangan. Only 3 kinds, wala na. Mawala dyan, wala na. Nandoon yun sa loob. Gusto ko yung sa title. Kaalaman, hindi rin. Subhanallah. Mga kapatid, huwag nyo kalimutan. O kayong mga nanonood, huwag nyo kalimutan. Ang yaman, pakinggan mo Aslam, ang yaman na 3 klase lang na mayroon tayo na ito lang ang siyang uri niya sa ating buhay. Una, ang yaman mo na napakinabangan mo dahil nabili mo, nagamit mo, na siyang nagbibigay sa iyo ng ginhawa. May pera ka, bumili ka ng gusto mong pagkain, bahay, kotse, lahat. Sa'yo yun. Reward yun sa sarili mo, di ba? Pangalawa, yaman na kailanman gusto mo o hindi, pag ikaw ay namatay at naiwan yan mo, paghahati-hatiin yan ng mga asawa mo kung mayroon kang mga duwaya. Mag-aaway-away pa sila. Sasabihin niya, ako yung first wife. Second wife ka lang, isa lang anak mo. Kami 4 ang anak niya sa amin. Maghiwalay sila, magdidimanda pa sila. Pati yung mga anak mo, pag-aawa-awayan yan dahil ibig sabihin, meron kang, yun yung farida, di ba? Yun yung mga paghahati-hati ng yaman. Sa faraid. Pangatlo, ang yaman na siyang pinakamainam, na siyang pinakamabuti na napakinabangan mo dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, yun ang yaman, pera na naiambag mo sa Islam. Nagbigay ka ng sadaka jarya, gumawa ng masjid, madrasa, nagpakain ka sa mga ulila, sa mga tao, lagi ka nagbibigay. Lahat ng mga yaman mo na siyang napakinabangan mo para sa Allah, gantimpala nito ay sa araw ng paghukom. Bumili ka ng kotse, paano magiging araw ng paghukom? Ginamit mo sa fisabilillah. Gumawa ka ng bahay, ginamit mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yun? Pwede ba yun? Bahay, gagamitin mo para sa Allah? Oh, siyempre, practically. Gagamitin ko, magagawa ko sang bahay kong maganda, magkakaroon ako doon ng musalla. Ha?
Magkakaroon ako doon ng monthly seminar sa aming bahay. Bakit hindi? Patutuloyin ko minsan ang mahirap sa amin. Huwag ako dapat maging sakimsaan. Lahat bro, ng anong meron tayo, pwede ito gamitin para sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapapakinabangan mo ang gantimpala sa araw ng paghukom. Ano ba yung aya na nabanggit natin dito last week? Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Wala tan sa nasiba kami na dunya. Ha? Ibig sabihin, ano ang mga inaibigay sa iyo ng Allah na biyaya dito sa mundo? Pagyamanin, gamitin ito na ang gantimpala sa paggamit mo sa mga yaman na ito ay ang gantimpala sa araw ng paghukom. So, in other words, whatever Allah gives us, whatever we possess in our life, whether it is immaterial, whether it is spiritual, whether it is about our personality, all the things around us, all of these blessings can be considered as your real wealth when you do this, when you use this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because the reward is awaiting you in the day hereafter. At yan ang buhay natin dito sa mundo, mga kapatid. Pahaba tayo, isang question ko lang sinabi ko sa inyo. Sabi ko, ano ang ibig sabihin ng maun? Nakuha ninyo? Ngayon, gabi, tatalakayin natin ang isa sa mga kabanata sa Quran na marahil ito ay nag-uugnay din sa mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Sa ating sarili at sa ating buhay. Mga kapatid, wallahi napakaganda ng Quran. Palibhasa, perpekto na salita ng Allah. Nang siyang magbibigay ng lunas, nang siyang magbibigay ng pawi, mapapawi ang mga lungkot, ang mga hinagpis, ang mga hirap na anumang meron tayo dito sa mundo. Dahil sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaong sila na naniniwala sa Allah at sila ay nag-aalaala sa Allah. At hindi ba ang pag-aalaala sa Allah ang siyang tunay na nagbibigay ng katahimikan, ng kapanatagan ng ating puso? Wala na, mga kapatid. So itong aya o itong surah ay nag-uugnay dito sa ating buhay sa mundo. Sa anuman ang lahat ng ating meron tayo. Ano nga ba ang sura na ito at patungkol saan ito? Mga kapatid, ito yung sinasabing sura na o kabanata sa Quran na ipinadala o naibaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa matinding kanyang mga pinagdaanan na hirap, lungkot, pighati dito sa kanyang pamumuhay sa mundo. Ano ngayon ang aral dyan? Kung si Propeta Muhammad ang siyang pinakamamahal ng Allah na tao sa balat ng lupa, simula nung nalikha ang mundo, biittifaq wa ijma'il ulama, pinakamamahal ng Allah si Propeta Muhammad. Sumunod ang mga ibang mga propeta. Meron niyang mga grado kung paano sila magkakasunod-sunod. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyang huling propeta ng Allah, siyang unang propeta na papasok sa paraiso pagkatapos ng magunaw ang mundo at isasarado ang paraiso at isasarado ang imperno, mauunang papasok si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kabanatang ito na inaipadala sa kanya ay sa Makkah. Bakit ito sa Makkah? Ibig sabihin, ayatul Makkiyah. Dahil sa Makkah, dito siya dumaan ng matinding pagsubok. Matinding hirap, lungkot at pigati na pinagdaanan niya sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kasapi o sa kanyang mga tauhan na malapit sa kanya.
Itong aya na ito, o itong sura na ito ay sinabi ng mga pantas na tatlo ang pwedeng sabihin na siya ay sura al-Ishrah, sura al-Sharh. Ito yung alam nashrah laka sadrak. Pangalawa, sabi nila, sura alam nashrah. Pangatlo, sinabi nila, sura al-Inshirah. Yung mga ibang pantas, nagsabi din sila na ito rin daw ang suratul Itmi'nan o suratul Sakina. Sura na kabanata patungkol sa katahimikan o kapighatian. Ay, hindi. Pighati, hirap, di ba? Tama? Baliktarin mo yung pighati. Kaginhawaan. Kaluwagan. Ito yung syarh. Inshirah. Liwanag. Magbibigay ng gamot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakuha natin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng sura al-Inshirah. Kabanata na nagpapaluwag sa puso ng tao. Si Propeta Muhammad ang pinadalan dito, si Propeta Muhammad ang patungkol dito, pero nangangahulugan na nakuha natin noong una, nakaraan lang, nasabi natin na ang Quran ay, anong sinabi natin doon? Al-ibratu bilafdil umum la bi khususi sabab. Naintindihan niyo yun? Nakuha natin yun, pinaliwanag natin. Al-ibratu bilafdil umum la bi khususi sabab. Ang Quran, ang mga salita ng Allah, ipinadala kay Propeta Muhammad o naidala ito sa isang tao o sa isang sahaba o kahit sino sa hindi mga mananampalataya, pero nanawala na naman sila. La ilaha illallah. Ya Allah, bigyan mo sila ng paalaala. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wallah, totoo yan. Mag-alaala, alalahanin, i-remember mo uli. Huwag mong kalimutan dahil ang pagpapaalala, ito ay tunay na nagbibigay ng binipisyo sa mga mananampalataya. Hindi nyo naalala lang. Kaya nga tayo nag-aaral. Kaya nga dapat, bro, minsan din kayo mag-text, magtawag. Bro, ano ba yung kinuha natin nung last week? Bro, ano ba yung nalaman mo dun? Bro, di ba nung last week, maganda yung topic natin, ano ba yung naunsaman mo ba eh? Ha? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, bigyan kami ng matatag na malakas na hindi lang pananampalataya kundi memorya. Sino makaalala? Bibigyan natin ng anong bag? Bag ko to, bro. Ginagamit ko pa ito. Ha? Pizza di peligro kanina, sinabi mo kanina, kapatid na Abdurrauf. Ang tanong, sino makakapagsabi nito? Al-ibratu bilafdil umum, la bi khususi sabab. Iyan ang kaida ng mga mufassir sa Quran. Al-ibratu bilafdil umum, la bi khususi sabab. Ayna haula alladhina yadrusuna al-lughat al-arabiyyah? Ayna alladhina antum tafhamuna al-lughat al-arabiyyah? Kam sanatan darastum wa tasma'una al-lughat al-arabiyyah wal qawaid kama nufassir al-Quran laysa faqat ma'i wa inma tasma'una min ba'd al-asatida wa min ba'd al-shuyukh. Di ba? Hindi lang ako ang naririnig ninyo. Marami. So ano ibig sabihin nun? Wala pa rin. Sige, tagay na lang tayo ng kape, bay. Bismillah. Anybody? Al-ibratu bilafdil umum, la bi khususi sabab. Okay, bigyan natin ng ano.
clue nang magising naman ng utak natin, bro. Alam mo, hindi kaya ta nakapagdala ng kape si Abdul Rashid, yung mapait na kape niya. Nasaan si Abdul Rashid? Nag-text na nang papasok siya doon. Hindi siya dumating, no? Ang halimbawa nito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinadala ang aya na ito. Alam nashrah laka sadrak. Alam, yung alif dito ay istifhamu takdiri. Istifhamu takdiri. Bro, akin na yan. Palitan natin. Ano na naman ang nangyari dyan? Oh, nandito si Rustum. Rustum, nasaan ka pumunta nung ikaw ay nawawala? Ikaw ba si Rustum? Si Abdullah? Masyaallah, anong dala mo? Masya Allah. Hindi, ito yung... Bakit nagbago siya? Anong nangyari? Hello? Alhamdulillah. Alam mo, pati ito, niloloko tayo talaga dito. Pati ang panahon ngayon, pinaglalaroan tayo ng panahon. Hello? Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasul. Bro, ilagay mo nga dyan. Bakit ito nababago? Walang gumalaw. Okay, kapatid na Abdullah, abang tinutuloy natin ito, ay ibigay mo sa mga kapatid para magising ang kanilang kaalaman sa ating talakayan ngayon. Habang mainit pa yan, bro, mashallah. Okay, so sinabi natin kanina, ang aya na ito ay pinadala kay Propeta Muhammad. O Muhammad, hada alif al-istifhamu at takdiri. Ibima'na kad, katotohanan. Hindi ba aming pinaluwag, binuksan sayo, ang ginhawa, ang iyong dibdib? Ito ang ibig sabihin ng aya na ito. Katotohanan, Muhammad, ang iyong dibdib, binuksan namin ng ginhawa. Ibang mga pantas, hindi ginawa ang sinabi nila dito. Binuksan namin na sayo ang iman. Pangalawa, na sayo ang Islam. Pangatlo, na sayo ang lahat ng kabutihan. Ngayon, ang tanong, ito ba ay kay Muhammad lang? Bro? Ito ba kay Muhammad lang? Ipinadala? O sa kanyang mga umma? O kasama tayo dito? Kasi ang al-mukhatab dito, si Muhammad, alam nashrah laka, kaf, damir muttasil, yaudu ilaman. Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinadala ito sa kanya. Al-kaf yaudu mukhatab ila Muhammad. So si Muhammad ang pinagsabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ba ay nangangahulugan ng ibig sabihin nito ay kay Muhammad lang? Ikaw Muhammad, binigyan namin ng maluwag ang iyong dibdib ng Islam, pag-unawa, pananampalataya, maraming kabutihan. Ito ba ay kay Muhammad lang? Bro, very good. Hindi lang kay Muhammad, kapatid na Abdul Rauf. Hindi lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin sa mga umma ni Muhammad din. So, kung tutunghayan natin, yun ang ibig sabihin ng al-ibratu bilafdil umum, la bi khususi sabab. Ibig sabihin ng sinabi natin, ang aral doon o ang talata na pinag-usapan ay kung ano ang naintindihan doon at aral doon ay para sa lahat, hindi lang kung dahil sa pinadala sa isang tao. Did I make myself clear? Bro, nangangamoy itong sopas na ito, hindi na kayo nagsasalita. Bro, dahil sa subhanallah, sopas lang yan, natahimik na kayo. Nawala na. Tignan nyo, pagkain lang ng sopas, nilinlang na kayo, kapatid. Ano pa kaya kung iba ang maglinlang sa inyo? Mapanlinlang na mundo. Pati ako lilinlangin mo, bibigyan mo ng sopas. Bro, anong palagay mo? Malilinlang ako ng sopas? Kulay pig pa itong sopas na binilagan. Bakit? Mashallah, bro, jazakallah khairan. Mahilig ka ng pink, kapatid na Abdullah.
Yung hotdog, nagkulay siya ng pink. Okay, balikan natin. Nakuha ninyo ang aral, bro. Did I make myself clear? Klaro ba sa lahat? Hindi pa. Ha? Nakuha ninyo ang ibig sabihin? Yun ang ibig sabihin ng al-ibratu bilafdil umum la bi khusus sabab. Sana wag niyo yan kalimutan. Dahil yan ay kaida. Yan ay, kumbaga, formula, technique sa aral sa tafsir sa Quran. Yan ang sinasabi ng mga pantas. Hindi ibig sabihin pinadala ito kay Propeta Muhammad, o ipinadala ito kay Abu Lahab, o ipinadala ito sa kahit sinong tao. Ibig sabihin, nangangahulugan sila lang. Ito ay aral. Ito ay pangkalahatan na kung anong malalaman natin doon. Okay. Alam nashrah laka sadrak. Qulna anna hadha al-istifham laysa istifham al-inkari. Yung sa una na nakuha natin, anong sinabi natin? Alam tara kayfa fa'ala? Alam tara? Anong kinuha natin last week? Anong una? Ano nga yung aya? Ha? Alam tara? Kaya nga, anong simulan ng Suratul Maun? Ara'aita alladhi. Allahu Akbar, ano ba naman ito? Yung ara doon, ara'aita, yun ang sinasabing al-istifhamu doon, ay hindi sila magkatulad ng istifham dito. Yung istifham doon, parang ta'adjub ul inkari. Ara'aita, nakita nyo ba? Hindi ba kayo nagtataka? O parang kasidhi-sidhi sa mga tao na sila ay patuloy na nagpapasinungalin sa din, sa reliyon ng Allah, sa araw ng paghukom na magaganap. Pero itong dito, ang sinabi dito ng Allah ay al-alif huna, al-istifham, ibig sabihin bro ay katotohanan. Katotohanan, Muhammad, ikaw ay pinagkalooban namin na maluwag ang iyong dibdib ng anong kaluwagan ng nangyari dito, mga kapatid. Walang matinding pagsubok na dumaan sa isang tao sa buong lupalop ng mundo na ito na pinagdaanan na katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, malalaman nyo lang yan kung mababasa natin ng buong buo, matutuklasan natin ano ang tungkol sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga narinig lang natin, kulang pa yan. Sa dami ng mga pagsubok na hirap na dumaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa buong buhay niya, maraming beses na siya ay nagutom, hindi nakakain, sumakit ang kanyang tiyan. Ngayon, naranasan natin yan? Wala sa atin. Pumunta sa isang lugar na pinagtapunan ng dumi, at siya ay pinagtapunan at binato ng mga anumang mga basura. Patuloy na ang kanyang bahay ay tinatapunan ng mga dumi ng mga kanyang kapitbahay. Pinagsabihan na impostor, siraulo, sinungalin, at marami pang mga masidhing salita. Pinalaya sa kanyang lugar na kung saan doon siya ipinanganak. Hirap na dumaan kay Propeta Muhammad, wala sa kalingkingan ng katulad ng pinagdaanan ng kahit sino man sa atin na hindi pa siya lumabas sa mundo sa sinapupunan ng kanyang ina, namatay na ang kanyang ama na si Abdullah. Ipinanganak ng kanyang ina sa loob ng 5 o 6 na taon, namatay ang kanyang ina na si Amina. Kinupkup ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib sa loob ng 2 taon sa pagkukup sa kanya, namatay at namaya pa si Abdul Muttalib. Nanirahan siya at kinupkup ni Abu Talib ang kanyang tiyuhin. Mula noon nagsimula na siya ay naghirap, mas matinding hirap na pinagdaanan niya. Kaya kung sino sa inyong sinasabing ang hirap ng buhay kong ito, bro, pinakamamahal ni Propeta Muhammad, pinakamamahal ng Allah si Propeta Muhammad, siya ang dumaan ng matinding subok na wala sa kalingkingan ng kahit sinong hirap na pinagdaanan natin. Itong aya at ang talata na ito, tunghayan natin mga kapatid, ang patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama ana syarh. Asyarh, mga kapatid. Tignan nyo
Itong mundong ating kinamulatan, itong mundo na nandito tayo, batid nyo ba o alam nyo ba ang tunay na yaman ng tao? Sabihin sa akin. Dali. Anong tunay na yaman natin? Kaalaman? Very good, mashallah. Kalusugan? Ano? Din? Relihiyon? Ano? Islam, very good. Victa? Mashallah. Wala akong narinig sa inyo na pera. Parang hindi nyo kailangan ng pera. Ha? Ngayon ko lang narinig. Ngayon, Qala Sulaiman, pera. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Sino ba sa atin ang hindi nagmamahal ng pera? Wallah, lahat tayo nagmamahal ng pera. Huwag kang magsabi na hindi mo mahal ang pera, bro. Wallahi, mahal ng isa, ng bawat isa sa atin ang pera. Mga kapatid, dito sa mundo, ang lahat ng itong pinagpaliliksahan, pinag-uuna-unahan natin na magkaroon tayo na akala natin ito yung saya, ito yung tunay na yaman, ito ang makakapagbigay ng ating saya. Hindi ang mga bagay na material na meron tayo. Dahil ang mga material na mga bagay na ito ay panandalian. At ito rin ay pagsubok. Batid nyo ba ang tunay na yaman na ito ay na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya lamang na mayroon nito at magkakaroon din ang sinuman na nagnanais na patuloy na tumatahak sa yapak at turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kung gusto mo na magkaroon ng katulad na yaman kung mayroon si Propeta Muhammad, sundan ang kanyang turo at ang kanyang yapak. Dahil siya ang taong pinakamayaman sa pananampalataya sa Allah. Narinig natin ang lahat ng mga pagsubok na dumaan sa kanya. Kulang pa ang narinig natin ngayon patungkol sa hirap na pinagdaanan niya. Ngunit dito, pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa ating buhay, dito sa mundong ito, ilang tao na napakayaman, marangya, bantog, maraming angkan, lahat na sa kanya, pag nakita mo, naiinggit ka. Tao tayo minsan sana all. Yan ang sinasabi. Sana all. That is the new term nowadays. Sana all. Nainggit ka, nagseselos ka. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na may mga taong ganun, pero wala sa kanila ang tunay na saya? Ang sinasabi ko, tunay na saya. Tunay, ha? Kasi may saya na hindi tunay. Di ba? May kaibigan na hindi tunay. May tao na mapagkunwari. Nasa tao yan, lahat yan. So, ibig sabihin, pati ang pananampalataya, may peking pananampalataya. May hindi totoo. At yan ay nakuha natin sa mga una nating mga pagpapaliwanag sa mga aya. Huna, al-syarh, al-insyirah. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ay ang kaginhawaan, ang kapanatagan, ang katahimikan, ang siyang tunay na yaman, at ang pagkakontento. Buuin mo lahat, pagkakontento. Although alam natin na walang makukontento sa atin. Ha? Kayo ba, kontento kayo kung anong meron kayo ngayon? Wala, hindi. Kasi gusto mo pa ng dagdag. Ha? Ikaw,
Rustum, ngayon pangalan mo Abdullah, gusto mo ang sweldo mo hanggang dyan lang? Ayaw mo? Gusto mo dagdag? O, siyempre, gusto mo dagdag. Ikaw din, kapatid. Abdurrauf. Amit. Bakit ka nag-overtime, Abdurramid? Kung kontento ka dyan sa sweldo mo, di ba? Ako rin nga kung may overtime, sige lang, mas kinalita ko dito sa inyo. Overtime yun. Di ba? La ilaha illallah. Bakit ganyan tao? Bakit ganyan tayo? Kasi ang tao nagmamahal ng kwarta. Kaya yung mga nagsasabi na mukha kang pera, mukhang pera ang tao minsan. At sinungaling ka na hindi ka rin mukhang pera. Wala, totoo yan. Tutuhanin natin, sarili natin. Sinong hindi mo kapera sa atin? Minsan kahit anong ang sasabihin mo, ang gagawin ba naman tutulong ka doon. Anong ito? Dahil sa pera, dito nagkakagulo ang mundo. Dahil sa pera, dito nagkakaaway-away at nagkakaroon ng digmaan. Dahil sa pera, dito nalinlang ang tao. Very good. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Katotohanan, ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak, ito ay matinding pagsubok sa inyo. At ito ngayon ang ating nangyayari sa buhay natin. Bakit sinabi dito ng Allah, alam nashrah laka sadrak, at hindi niya sinabi, alam nashrah kalbak. Alam nashrah kalbak. Ha? Bakit hindi sinabi ng Allah, O Muhammad, hindi ba namin pinaluwag sa'yo? Hindi ba namin binigay sa'yo sa iyong puso? Bakit ginabi dito ang dibdib? At hindi puso ni Propeta Muhammad. Ha? Sino makakasagot? Bakit? Anong pagkaiba ng puso sa dibdib? Nasaan ang aking puso? Sa dibdib o sa tiyan? Sa dibdib. Lianna al-qalba mawjud fi sadr. Dahil ang puso ay nandoon sa dibdib. Sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong dibdib, Muhammad, para makumpleto lahat. Dahil dyan, yushmil, lahat nandyan. O Muhammad, katotohanan, pinagkalooban ka namin. Ibig sabihin, ikaw din nabalik Islam. Hindi ba ikaw ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-unawa sa Islam? At ito ang Islam? At ito ang ginhawa mo? At ito ngayon na napagtatanto mo sa sarili mo na wallahi kung wala sa akin ang Islam, wala sa akin ang lahat dito sa mundo. Dahil ang lahat ng nandito sa mundo, lilisanin ko ito. Walang-wala ito. Alhamdulillah sa natagpuan ko ang Islam. Mga kapatid, alam nyo ba kung sino at ano ang pangitain ng pinagkalooban ng Allah ng insyirah, ng kaluwagan ng dibdib, tibay ng pananampalataya at ginawa at katahimikan? Anong uri ng pananampalataya o anong katangian mayroon ng isang tao pag siya ay nagkaroon nito? Ha? Sino ang nagmamay-ari sa dibdib o puso na pananampalataya na nandyan sa kanya yung tunay na ginhawa, tunay na kapanatagan, katahimikan, at paano niya ito matatamo? Sino itong taong ito? Maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano? Ha? Maging matakutin siya Allah? Ano pa? Magkaroon ng pagtitimpi, pagsasabar? Sabi ng iba, dhikr. Dhikrullah. Wallahi, sabi ng mga pantas, hindi lang pag-aalaala sa Allah. Kung sino ang magkakaroon nito, ay yung sino ang nagtataglay ng kaalaman. Sa Islam, kapatid. Bakit? Kasi maski may dhikr ka, kung wala kang kaalaman, limitado ang pagdhikr mo. Kasi kung nagdidhikr ka, o nagsasamba ka, o nagtitimpi ka, o ikaw ay may takot sa Allah, lahat yan limitado. Dahil wala kang kaalaman sa Islam. Idha arafta rabbaka annahu qadirun fi kulli shay, la takhsha ay shay.
Pag ikaw nakilala mo, nabatid mo sa sarili mo na siya ang Allah, ang tunay na nararapat sambahin, paglingkuran, siyang dapat pagkatiwalaan, sandigan mo, mayroon kang tunay na may ugnayan sa iyong tagapaglika, ikaw ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Na katulad ni Propeta Muhammad pagdating sa pananampalataya. At yan ang dapat magkaroon ng bawat isa sa atin. Bro, mawawalan ka ng trabaho, tinanggal ka na ng boss mo, kung mahina ang pananampalataya mo, sasabihin mo, paano na ako mabubuhay? Kawawa ang mga anak ko. Meron ako nakilala, astaghfirullah wa atubu ilayh, na hospital, malapit na mamatay. Sabi ko, gagaling po kayo, huwag na kayong mag-aalala. Sabi niya, hindi ako naiyak dahil gagaling ako, hindi. Sabi ko, ano pong problema? Naiyak ako kasi 5 pa yung mga anak ko na nag-aaral. Hindi pa sila nakatapos. Kawawa naman sila pag ako'y namatay na. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ang mga anak mo, ginawa mo ang sarili mo na ikaw nagtutustos sa kanila at nabubuhay sila dahil ikaw? Hindi ba si Allah ang nagbuhay sa kanila at bumuhay sa iyo? Ba't ka nangangamba? Ano ang ipapangamba mo sa lahat ng anumang hindi pa dumating na ito ay maski nasarado ay mabubuksan ibang pintuan na hindi mo alam yun ang pinakamabuti sa iyo kaysa doon sa kung anong meron ka? Dito nagkakaiba-iba ng degrado o grado ng pananampalataya ang bawat isa sa atin. Dahil depende sa kaalaman kung anong meron ka. Sa Islam, kaya ang tunay na akida, pananampalataya at paninindigan at pagmamahal sa Allah, wallahi ang sinumang sa atin na matuklasan niya ng buong buo ang kanyang puso sa pag-aalaala sa Allah, sa pagtatawakal sa Allah, sa patungkol sa Allah, walang mangyayari sa buhay niya maliban sa lahat na siya ay laging nagtitiwala sa Allah. Oo, nalulungkot, pero ang lungkot na ito, ang mga pighati at pahirap na ito, sinasabi niya, ito lamang ay pagsubok na ito ay pagmamahal sa akin ng Allah. Para muling ako ay makabalik sa Kanya, para maalaala ko siya. Kasi dati rin ako naging suwail, dati rin akong hindi nag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ngayon ay dito sa mga hirap na ito, dito ko siya naalaala, ya Allah, ito ang biyaya mo sa akin. Mga kapatid, bottom line, ang biyaya ng Allah sa mga Muslim ay ang hirap. At ang hirap na ito ay siyang merong dapat nating la hawla wala quwwata illa billah. Dito pa lang tayo sa alam na syarah sadrak. Tapos na parang oras natin. Wa wada'na anka wizrak. Wow, wawul ataf. At anumang mga hirap sa iyo, O Muhammad, ito'y tinanggal namin sa iyo. Ikaw na Muslim, anong mga hirap namang meron ka? Na ikaw ay nagbalik Islam ngayon? Napawi na yan. Dahil sa Islam, ang pananampalataya mo ang siyang pinakamahalaga at pinakaimportante at yung tunay na yaman mo. Alladhi ang kadadahrak na ito'y mga dating pagsubok at hirap sa iyo, tinanggal namin yan sa iyo dahil ngayon ay ang patungkol sa iyo, ang mga biyayang itong mga nabanggit ang siyang pinakatunay na yaman at yan ang dapat ikaw magkaroon Muslim o ikaw Muhammad o lahat ng mananampalataya. Warafa'na laka dhikrak at hindi ba namin ikaw Muhammad o ikaw na Muslim na hindi ba namin itinaas ang iyong angkat, ang inyong pangkat? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi magaganap ang pag-Muslim ng isang tao hanggat hindi magsabi na asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tama? At ganun din ang isang Muslim, hindi ka tatanggapin sa sala na hindi ka makapagsabi ng asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ang pangalan ni Propeta Muhammad, kahit sino sa atin ngayon, kahit anong pangungutya, paninira ng kahit sinong naninira sa kanya, ang kanyang pangalan ay hindi maililibing sa limot at mananatili ito hanggang sa magunawang mundo dahil sa pagmamahal ng Allah sa kanyang pinakahuling propeta. Ikaw na isang Muslim, anuman ang ikutya sa iyo ng pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, anumang hirap na meron ka, pero alalahanin mo sa Allah, ikaw ay tanyag. Lalo na kung ikaw ay tunay na matakutin sa Kanya.
At laging nag-aalala at nakakaano. O so, ibig sabihin, lahat ng mga yan, ng mga pagdaan na pinagdaanin ninyo, o ikaw Muhammad, o kayo na mga Muslim, bakit? Mga pagsubok lang yan. Mundo lang yan na ibiyaya sa inyo. Bilang pagbalik loob at pag-aalaala sa Allah, sinabi ng Allah, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Dahil katotohanan, ang lahat ng hirap, susunod ang ginhawa. Sinabi dito ng mga pantas, al-usra, al-ma'rifa, ibig sabihin isang pagsubok. Kung nawalan ka ng isang matinding pagsubok, nawalan ng asawa o anak o nasunog ng bahay o trabaho, isa lang yun. Ma'al-usri yusra. Yung yusra doon, nakira. Walang alif walam. Ibig sabihin, min babi taglib na mas marami pang ibibigay sa iyo ng pagkakaloob ng mga biyaya dahil sa hirap na mayroon ka na isa lang ang pinagdaanan mo. Bakit inulit ng Allah? Inna ma'al usri yusra? Dahil litaakid. Dahil para ito ay tunay na gawing mas maging panatag ang Muslim. Pagsubok lang yan? O ikaw Muslim, huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil ang pagsubok na ito sa iyo, anumang hirap dito sa inyo sa mundo, ito ang sinasabi ko. O you people from Palestine, in Gaza, o you people who are being enslaved by the enemies of Islam, this is only world, this is only temporary after all. At the end of the day, inshallah, the paradise of Allah, and those who are patient with whatever the difficulties that they have in life, wallahi, the paradise of Allah is the dwellers of those people who preserve patience. Ang tunay na pagiging matatag at pagsasabar na sinabi mo, bro. Oo, ang mundong ito bilang bottom line, sabi nga ni Propeta Muhammad kay Omar, Omar, naiiyak ka? Nakita mo ako na nakatiga dito sa palapag na ito, na sinasabi mo ang gaganda ng mga bahay ng mga muluk? Bakit Omar, hindi ka ba natutuwa na sa kanila ang mundong ito, itong mga kufar? Pero sa atin, ang itatalaga ng Allah ay ang buhay na walang hanggan, ang paraiso ng Allah. At yun ang hinahangad natin, hindi ang mundong ito. Alam natin ang mundong ito ay pagsubok sa atin at pahirap. Inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab. At ikaw, Muhammad, pagkatapos mo na gumawa ng pagsamba, ikayo na mga Muslim o anumang ginawa nyo, sundan nyo pa ito ng paramihang paggawa ng kabutihan. Huwag lang gumawa ka, tapos na. O tamalal, na ikaw na isa, nakapagdasal naman ako, bro. Nakapagdasal ka, okay, bakit hindi ka pa mag-istighfar? Bakit hindi ka pa maggumawa ng kabutihan? Diba bro? Patuloy na paggawa. Wa ila rabbika fargab. At ang iyong buhay dito sa mundo, ang lahat ng tinatamasan ng kabutihan mo ay lalo pang ito dadagdagan ng Allah. Dahil sa patuloy na mayroon kang ugnayan at pananatili sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya na ang buhay ng isang Muslim, oo, pahirap, pero ito'y biyaya. At magtimpi, ang kapalit nito ay ang paraiso ng Allah. Subhanahu wa ta'ala. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar.